Sa gitna ng mga pag-atake sa oil facilities sa Middle East, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 10 centavos, pinakamahina sa kasaysayan. Unang beses na sumampa ito sa 60 peso level. May punto pa sa intraday trading na umabot ito sa 60 pesos and 40 centavos. Mula nang sumiklab ang gulo noong February 28, nasa 58 peso level hanggang 59 peso level ang palitan. Ayon sa propesor at ekonomistang si Emmanuel Leyco, unang mararamdaman ang epekto nito sa pagtaas ng presyo ng mga inaangkat na produkto. Kasi ang mga inaangkat natin, ang ginagamit natin ay dolyar. So ang ibig sabihin niyan, ay mas maraming piso ang kailangan para makabili tayo ng mga ini-import natin sa labas. Anya, bagaman hindi ang gulo sa Middle East ang rason ng pagsadsad ng piso, ito ang rason sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na binibili natin sa pamamagitan ng dolyar. Bagamat magkaiba, ito po ay related dito. No? Ang demand natin sa dolyar ay lalong lumalaki, kaya po humihina ang piso. Isa sa direktang apektado ng pagsadsad ng piso ang mga importer. Tumaas rin ang kanilang gastos dahil sa nagmahal na petrolyo. Apektado rin ang kanilang sales dahil kakaunti ang bumabalik sa malls at restaurants habang marami ang nananatili sa bahay. Sa ngayon, di pa sila nagtataas ng presyo dahil may dati pa silang stock. Ngayon kaya pa, pero 2 weeks from now, maraming mga negosyante kataas ang presyo yan dahil may mga bago na kami mga inventories, mga stocks sa parating na sure po, nandun po yung effects ng pagtaas ng logistics and importation cost. Umaasa rin ng mga importer na makakatulong ang pamahalaan sa pamamagitan ng tax incentives o subsidy, lalo't mas ramdam nila ang epekto ng mahinang piso, bagamat nakikinabang naman dito ang mga exporter. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong Enero, mas malaki ang ini-import ng Pilipinas kesa ini-export. Ayon kay Philippine Exporters Confederation Incorporated President Sergio Ortiz Luis, inaasahan na raw nila na aabot sa lagpas 60 pesos ang foreign exchange rate. Ang importante anya, hindi mabilisan ang pagbagsak ng piso at hindi ito lubhang makakaapekto sa inflation ngayon. What is important is that it doesn't come very fast, yung depreciation ng peso, and it doesn't create inflation. In this case, hindi siya mabilis, and I don't think it will create inflation. May kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makontrol ang paggalaw ng halaga ng piso sa pamamagitan ng pagbili ng dolyar o pagbenta nito mula sa dollar reserves ng bansa para hindi masyado sumipa ang forex. Pero sa isang pahayag, sinabi ng BSP na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ay ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaring makaapekto sa inflation. Hindi raw nito polisiya na maipako ang piso sa iisang level. Ang magagawa lang ng Bangko Sentral, katulad po ng sinabi ng BSP Governor, ay pangalagaan yung stability ng ating currency. Drastic ba ang pagbabago o hindi naman? Ito naman po yung pagsampa ng piso kontra dolyar sa 60, inaasahan na po natin yan eh. Kahapon, nasa 59. Psychological threshold ang 60. Kapag mataas ang halaga ng dolyar, mas malaki ang naiuwi ng mga pamilyang tumatanggap ng dollar remittance. Pero para sa ilan sa kanila, balewala ang inilaki ng padala kung mabilis naman ang pagmahal ng bilihin. Walang kwenta. Mas maganda pa kung ibaba na lang para bababa din ang mga bilihin. Nakakaawa yung mahirap na lalong naghihirap. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News.